Praise God. Hallelujah. Thank you. At mula sa Jesus Christ, the Savior of all Church, ay binabati po ang lahat ng mga tagapagsubaybay hanggang sa pang-apat na pagsamba. Saan man kayong lugar ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, at hanggang sa ibang bansa, pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise God. At dito po, magandang gabi sa bawat isa. Welcome sa ating pang-apat na panambahan mula umaga hanggang gabi. So salamat sa Panginoon. Ngayon po ang ating pag-usapan ay the power of concentration. So, praise God. At last na to sa atin ngayon at hindi ko makuha yung oras na binigay sa akin. Nag-overtime pa ako pero hindi pa huli ang lahat. May isa pa ako eh. May isa pa ako. The power of concentration to serve God. Minsan po yung isang lalaking mayaman, isang doktor po siya at sa kanyang paglalakbay, pamasyal, nakita niya yung isang babae na talagang sinira ang kanyang buhay ng babae na yon. At hindi pinagdaanan at naging palaboy sa kalsada. Nakita nung mayaman na lalaki, yung babae mukhang maganda at mukhang maayos ang buhay pero parang nasira ang pinagdaanan niya. Kaya ang ginawa ng lalaki, nahabag siya doon sa babae, kinuha ng lalaking mayaman. Inalagaan at ginamot. Okay? At nung maging maayos ng buhay ng babae, at isang araw nung pag-uwi ng lalaking mayaman, wala na yung babae na tinulungan niya. Kasi inuwi niya sa bahay niya eh. Wala na yung babae na tinulungan niya. Ang babae po ang ginawa, umalis doon sa nagbigay ng maayos na buhay sa kanya. At nung pag-alis niya, nung babae na yon, sa kanyang paglalakad-lakad, nakita niya, di sinasadya, nakita niya ulit ang mga babae na kung saan, yun yung nangyari sa kanya, yung mga babae na walang direksyon, nasa kalsada, at parang sinira din ang buhay. Nagbabalik alaala tanaw sa kanya, sa babaeng ito, sabi niya, ganito ako dati. At nakita niya ang sarili niya, sabi niya, ang layo-layo ko na ngayon. Ito na ako ngayon. Sabi niya, at napagtanto niya, mga kapatid, bigla nang niya naalala, ano ba ang nagawa sa aking mali ng tao? Matapos, bigyan ako ng maayos na buhay, binihisan, ginamot, at iniwan ko na lang siya. Ano bang nagawa ng tao na yon sa kanya? Wala. Kaya ang ginawa po niya, napagtanto niya, babalik ako. At sa kanyang pagbabalik, humarap sa kanya sa mayamang lalaki at nagsabi siya, hayaan niyo pong, narito ako, hayaan niyo pong kita'y aking pagsilbihan, kita'y aking paglilingkuran. Itong kwento na to, mga kapatid, no? May kwento rin dito sa Lucas chapter 9 na sinabi ni Jesus. Tingnan nyo, anong kwento dito? Tulad din nito, para makita natin na totoo ba tayo na magsisilbi? Totoo ba tayo na kay Lord ka ba talaga? Susunod ka ba? Ito ang kwento ni Jesus sa lalaki. Samantalang sila yung naglalakad, may isang lalaki na lumapit na nagsabi naman sa Panginoon, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Ibang klase ito, palaban. Tiningnan ng Panginoon, tila bagang datingan nito, nung tiningnan ko to kasi tiningnan ko yung sagot ni Jesus dito sa verse 58. Para bang ang dating nito, ano kaya to? Hindi ba to na naginip ng gising? Alam ba niya ang maaring kaharapin niya, sakripisyo? Kapag sumunod ka, may mga bagay na dapat nating harapin. Kaya ang sagot ni Jesus sa kanya, no? May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Para magpagtanto ng lalaking ito, ngunit ang anak ng tao, ay wala man lang matulugan o mapagpahingahan. Para itong sagot na to, itong tao handa sumunod. Di ba? Para maunawaan pa niya, tinawag ni Jesus ang isang lalaki. Ito ang sinabi niya sa isang lalaki, pangalawang lalaki, sinabi niya, talaga, sumunod ka sa akin. Ito, para ipakita sa tao na to, talagang ano ba talaga? Totoo ba talaga to na susunod sa akin? Sabi ni Jesus doon sa lalaki, sumunod ka sa akin. Anong sabi ng lalaki? Lumabas na. Sumagot ito, Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang may paglibing ang aking ama. Itong pagkakataon na to, pinili niya na wag sumunod. Okay? May dahilan siya. Pakita na ito. So, sa mga bagay po na ito, tatalunin na natin verse 61. Pangatlo, pinapakita ito, decided to. Totoo kaya to, pero itong isa, ito na. Hindi makasunod, may dahilan siya. Ang 61, pangatlong lalaki,
may isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Itong kwento na to ni Jesus, ang dami ngayong mga Kristiyano sa mga churches, kaya hindi lang dito sa Pilipinas, hanggang sa ibang bansa. Maraming mga Kristiyanong simbahan, mga kapatid, malungkot man, nakakaramdam ka na gusto mong sumunod, maglingkod sa Diyos, pero hindi mo magawa. Ang daming dahilan. Okay? Ang daming dahilan, hindi mo magawa. Ngayon, bigyan natin ng 60 to. Ang sabi rito ni Jesus, at ganito ang tugon ni Jesus. Ang sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng langit. Susunod ka, lilingon ka, nag-aararo ka, titingin ka. May kapahamakan yan. Sabi ni Lord, hindi karapat-dapat. Ang kwento ni Jesus, pinamagatan ko to na tinanggihan ng langit. Mga kapatid, maraming Kristiyano, pagdating ng araw, nagsiserve naman siya, naglilingkod naman siya, pero isang araw magugulat siya, tinanggihan siya sa kaharian ng langit. Amen? Kaya ngayon, mahalaga na maintindihan natin, mga kapatid, ano ba ang hinahanap ni Jesus para tanggapin sa kaharian ng langit at upang maging matagumpay, no? Sa buhay na ito. Kaya pag-uusapan po natin the power of concentration to serve God. Hindi lang sa paglilingkod sa Diyos, maging sa buhay, sa larangan ng mga buhay na ating kinakaharap. Paano ka ba magiging managumpay? Gusto makita natin the power of concentration. Ang concentration ay ang pag-focus. Sabi diyan, pag-focus o pagtuon. Pagtutok ng isip, atensyon o enerhiya sa isang bagay o gawain. Okay, yan ang sabi niyan. Ito ay may kakayahan na magpursige. Kita niyo? Pursige dito yung taong, na pag sinabi ni Lord, ito palang kailangan na sumunod ka. Yes, pursige, no? Concentration. No, kakayahan na magpursige sa isang bagay o layunin nang walang pagod o pagkawalang interes upang makamit ito. Okay? So, mahalaga na makita natin. Kilala niyo itong taon na to? Si Thomas Alva Edison. Alam niyo po, ang taong ito, ang daming, inventor to, ang daming niyang nalikha. Halimbawa, yung bakit may liwanag, ilaw, yung mga bumbilya, liwanag, nalikha niya. Kamera, paano nagkaroon ng mga kamera. So, ito marami pa siyang mga likha. At siya ay nabantog at nakilala. Pero sa likod ng lahat ng ito, anong kanyang pinagdaanan? Mabilis lang tayo ma-inspired sa mga taong na nagumpay. Parang gusto mo, pag nakakita ka ng taong matagumpay, gusto ko rin maging ganyan. Ang tanong, ready ka ba? Harapin ang challenge katulad nila para maging mananagumpay. Okay? Kaya anong sabi ni Thomas Edison, sabi niya, sa kanyang isinulat, sabi niya, ang concentration ay napakahalaga sa buhay. Ang concentration, sabi ni Thomas Edison, sabi niya, ay ang kakayahan na ilapat. Tingnan niyo po ito. Ibig sabihin, intentional to. Wala biro. Sabi niya, ay ang kakayahan na ilapat. Okay? O ilagay. Meaning po, visible ka. Hindi ka absent. Present ka. Andiyan ka. Naka niyo po ba? Ilapat o ilagay ang iyong physical at mental na enerhiya sa isang bagay o layunin. Kinuha ko to, bukod dito sa ang ganda ng nilagay niya, ilapat, ilagay ang yung physical, mental na enerhiya. Sabi niya, sa isang bagay o layunin. Ang isang maganda pa ritong nilagay niya doon, ito, tingnan niyo po na dapat huwag mawala sa atin para maging mananagumpay tayo sa buhay na ito, sa ating mga ginagawa sa buhay. Ito, sabi niya, ang unang kinakailangan sa tagumpay. Concentration. Pinampalakpakan natin ang napakagandang, nakaka-inspired na ginawa, no? Ng mga nagawa. Concentration. Gusto mo maging mananagumpay? Concentrate. Focus. Kung nag-aaral ka, gusto mo magtapos mag-aral? Gagraduate ka? Focus. Sa pag-aaral, concentrate. Gusto mong maging magaling na engineer? Concentrate. Focus. Gusto mo maging magaling na architect? Focus. Concentrate. Mga anak, mga kabataan, mga magulang, anong gusto natin sa buhay?
Okay? Kailangan laanan natin tulad ng mga taong ito na mayroon silang focus pagpupursige. Concentrate sa mga bagay. Tinitiyak, sabi ni Thomas Edison, ito ang una na kinakailangan upang managumpay. Hello, nakita po ba tayo, mga kapatid? Mahalaga ito, concentration. Ito ho, kinilala si Joanne Kathleen Rowling, J.K. Rowling. Kilala po siya. Siya lang naman nakilala at taong ito sa grabe. Sumikat ang kanyang ginawang serye ng The Harry Potter. Grabe ito, kinilala siya ang gumawa at nagpasikat yan sa buong mundo. Kinilala siya. Hinangaan ang babaeng ito. Paano niya yun nagawa? Pero alam niyo po, napakaganda yung kanyang susi. Ang tanong, paano mo yun nagawa? Anong susi? Mga kapatid, anong susi? Bakit siya naging matagumpay ang babaeng ito? Kaya hindi lang lalaki, pati babae. Walang lalaki at babae kapag mayroon ka nito. Anong sabi niya patungkol sa concentration? Ito ay ang susi. Ginamit niya susi. Nag-focus siya, nag-concentrate siya. Mula sa simula hanggang sa dulo. At ang result nito naging matagumpay. Concentration sa kanya ginagawa. Kaya sinabi niya, ito ay ang susi sa tagumpay. Wow! Ang isa pang kinuha ko dito, bakit kinuha ko ito? Itong sinabi niya ito, mga kapatid, kasi hindi niya sinabi sa pili lang ng mga bagay o sitwasyon. Kundi sinabi niya, susi sa tagumpay sa anumang larangan. Kaibigang kapatid, anumang larangan na gusto mong maging matagumpay, ano man ito, gayahin natin ang mga taong ito. Kay Thomas, sabi niya, unang kinakailangan, focus, concentrate. Sa babaeng ito, kay Joanne Kathleen, sabi niya, sa lahat ng larangan para maging matagumpay, concentrate. Wow! Amen po ba? Focus! Ilapat ang iyong lakas, enerhiya, pisal, mental na enerhiya. Focus para sa isang tiyak na tagumpay. Ito po ay mas kilala nyo siguro. Si Michael Jordan. Kilala? Kilala po ba? Kilala? Kilala. Kinuha ko itong niya kasi ibang klase to. Hinahangaan siya, lalo na mga maglalaro. No? Paano siya naging mananagumpay? Pero alam niyo po, sa likod nito, ano yung in-apply niya sa sarili niya? Tinuturo niya sa team niya. Naka nyo? At ginagawa niya sa sarili niya at sinasabi niya sa team niya, concentrate! Huwag papadistract! Kasi bakit nga po? Kaya tinawag niya, sekreto ang concentration. Para sa kanya, sekreto kasi nga, di ba basketball? May kalaban ka, huwag pagalingan, di ba? Hindi yan pabilangan ng dribble, pa-shoot. Kaya ang sinasabi niya sa grupo niya, kasi ito ang natuto niya, concentrate! Focus sa goal, yung may shoot, huwag papadistract sa mga kalaban. See, nakita niyo na? Ito pala ang sekreto niya. Concentration. Focus. Papadistract ay ang sekreto ng tagumpay. Ito pa ang magandang sinabi niya. Upang makalikha. Wow! Nakano po ba sabi niya? Upang makahaba. Kaya po, si Michael Jordan, bakit lubos na gumaling? Hindi siya sa kontento na ito na yung nagawa niya, sapat na. Kundi nag-iisip pa siya, anong mas mainam pa? Paano pa ako lalong gagaling? Upang mas makalikha pa. Mga kapatid, ang isang katotohanan, no, wala palang mga bagay na imposible kapag sa taong nag-focus. Sa simula, tinabaga, nahihirapan ka. Nakaranas ka na ba ng isang bagay na mahirap gawin? Mahirap resolbahin. Pero pag inilapat mo ang iyong mental, physical na enerhiya sa mga bagay na ito sa anumang larangan, focus, concentrate. Makikita mo isang araw, makalikha ka ng pinakamaunang inam. Kaya sabi niya, at makapagtrabaho ka ng mas mahusay. Wow! Hello! Makakatrabaho ka ng mas mahusay. Concentration. Mga kaibigan, mga kapatid.
So, ito po, si Joel Barker, nilagay ko to kasi mas kilala to ng mga leader natin, ng mga nagtuturo ng life class, mga life guide. At sa mga nag-EGR, na dumaan sa life class training school natin na pag nag-encounter. Hindi ko alam kung natatandaan nila si Joel Barker sa pagtuturo. Pero itong kinote niya na ito, nakita ko itong binitawan niya na ito, tiningnan ko, mga kapatid, ito ay kinuha lang niya, kinote lang na ito sa isang tao. No? Na sa tingin ko, doon to unang nanggaling, sa kauna-unahang naging presidente ng South Africa na itim na tao. Walang iba, si Nelson Mandela. Ang naging unang negrong presidente ng South Africa na naiguhit at nailathala ang matinding marka ng pagbabago sa kanyang pamamahala. Pero ang taong ito, pag tinignan mo sa likod, nanggaling pa ng bilangguan yon. Pero nakalikha ng isang pagbabago. Kaya kinuha to. Sinabi ni Joel Barker, sino si Joel Barker? Barker po ay isang kilala. No? Mga talagang magaling na mga speaker. No? Nakaka-inspired mag-ano to. Mga motivational speaker. Ang galing nito, hanga-hanga ng mga tagapakinig. Si Joel Barker. Kinuha niya kaya anong sabi niya? Mga kapatid, ang vision na walang aksyon ay isang pangarap lamang. Kita niya, may vision po ba ang church? May vision ba tayo? Sabi niya, isang pangarap lamang. Pinaliktad rin niya. Pagkabaliktad naman niya, sabi niya, ang aksyon, may aksyon ka. May gawa ka. Subalit, wala namang vision. Pangalawa ha, na walang vision. Anong tawag niya? Ay pampalipas oras lamang. Pastor, anong ibig sabihin niya? Maintindihan ko yung number 1. May vision ka nga, hindi mo naman ginagawa. Ay di, pangarap, para ka lang nangangarap ng gising, nakatulala sa hangin. Pero ito may gawa na eh. Pero may gawa ka. Wala ka ng vision. Walang focus saan patutungo, parang tao, naglakad. Sa kanyang paglalakad, nung masalubong tinanong, Sir, ma'am, saan po kayo pupunta? Hindi ko nga alam eh. Lumalakad siya pero di niya alam ang patutunguhan. May ginagawa siya pero hindi niya alam ano ba talaga ang kanyang ginagawa. Walang result. Naglalakad, hindi alam kung may narating kasi bakit po? Hindi nga alam saan siya pupunta. Alam niyo ba mga kapatid? Maraming Christian churches ngayon bakit nangihina? Mga kaibigan, mga kapatid, nakakalungkot man. Sagana sa mga ministry, sagana sa mga activity, ang galing, creative. Sabi nga, wika nga, creative ang gagaling, lumikha ng mga aktibidades ng simbahan. Pero nakakalungkot, bakit walang nababago? Bakit walang result? Tama po ha? Dahil bakit po? Pinapakita rito na ang pagbabago, hindi sapat may action ka, hindi sapat ang may ginawa ka. Pero yung ginawa mong paglikha at hindi naman nakakulik, ano yung vision? Wala yung vision ni Lord. Saan kayo patutungo ay wala ngang mangyayari. Amen po ba? Hindi ito. Lumikha tayo para magsaya. Mag-enjoy tayo para sa atin. Anong purpose? Amen? Mga kaibigan, mga kapatid, napakahalaga ang mga bagay nito. Kaya pangatlong sabi niya, subalit. Tingnan nyo, trinabaho mo. Ang aksyon, sabi dito, subalit ang vision na may kalakip, inilapat mo. Tulad ng, natin nga, inilapat, inilagay ang iyong lakas, enerhiya sa mga bagay na ito, sa vision na ito. Anong sabi niya? Ay maaaring makapagbago ng mundo. Pwede ang palakpakan natin? Praise God. Madali lang tayo mamuna, sa totoo lang. Ang mga Pilipino, mabilis lang, madali lang mamuna ng mga taong nagkakamali. Halimbawa, ang Pilipinas, bansa natin, nasa crisis. No? Nasa crisis ang Pilipinas. Madali lang tayo mag-critic ng mga corrupt na mga politiko. Madali para sa atin, husgahan sila. Di ba? Pero kung malaman lang natin ang ugat
ng lahat ng kasamaan, maging corruption na yan, ay ang kasalanan. Kasalanan. Ang tanong ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, kung alam mo ito, sino ba talaga ang pwedeng makatugon sa krisis ng bansang ito, ng Pilipinas? Kasi magreklamo tayo na magreklamo sa pamunuan, sa gobyerno. Ang tanong, may pag-asa pa ba ang bansa? Sabi nung iba, wala nang pag-asa, baon ng Pilipinas. Kasi grabe, no, ang nangyayaring kahirapan. Corruption sa mga nasa taas. Kaya grabe ang galit ng mga tao. Pero isang bagay, hindi natin nakikita. Wala ka man sa gobyerno. Pero ang higit sa lahat, ito ang napakaganda. Anak ka ng Diyos na alam mo ang susi na pwedeng magbago ng bansang ito. Amen po ba? Alam mo ang pwedeng magbago. Alam mo yung susi na yon. Tingnan nyo na lang kung alam mo to, yung vision na pwede palang mabago kapag ginawa natin ang vision na to para sa pagbabago. Tingnan nyo po, halimbawa, may barkada ka, may kaibigan ka, siniran mo, sakit siya ng ulo ng pamilya, sakit siya ng ulo ng kanyang kapatid, ng kanyang mga magulang. Pero nung tumanggap siya sa Panginoon at nabago, hindi ba't nakatulong ka, nabawasan ang sakit ng ulo sa pamilya niya? Tama, mali? Parang ayaw niyo maniwala. Hello, tama po ba? Hindi ka magugulat sa anak mo, uy, nagbago yung anak ko. Hindi ba't nabawasan mo ang sakit ng ulo sa pamilya nila? Tama po ba? Tama? Yes. Halimbawa po, sa community natin, saan ka man nakatira? Isang gagala-gala dyan na sakit ng community natin. Siniran mo. Tumugon ka kasi alam mo, mayroong Diyos na pwedeng magbago sa buhay ng tao. Siniran mo. At nang makilala niya ang Diyos, nagbago, lumapit sa Panginoon, nagbago. Hindi ba't may isang tao na nabawasan ang sakit ng ulo sa komunidad na yun? Tama, mali? Paano kung yung nagbago na yun ay magnanakaw pala at isa ka sa nanakawan noon? Eh di ba na-resolve ba yung mga nanakawan? Ay salamat, wala nang nagnakaw sa amin. Kasi bakit? Nagbago na, na-born again na eh. Hello, nagkaintindihan po ba? Di ba't nabawasan ang isang magnanakaw sa komunidad? Dahil sa nagbalik loob sa Diyos dahil sa'yo? Paano na lang halimbawa? Kung lahat tayo, no? Kung lahat tayo na yung vision ng pagbabago ng Panginoon sa mundo na magbalik sa Kanya. Ginawa nating lahat. Hindi ba't ang impact nito sa pamilya, sa community, sa bayan, at sa buong bansa ay makikita ng marami? Hello? Amen po ba? Makikita ng marami. Pag pinagtulungan ito ng lahat ng mga anak ng Diyos. Kaya ang vision na may kalakip na aksyon ay pwedeng magpabago ng mundo. Tinutukay yung tao. Mga kaibigan, mga kapatid, pag nagawa natin ito, naniniwala ko, tulad ng pangako ng Panginoon sa mga Israelita, sa sandaling ang bayang ito na aking pinili, bumalik, manumbalik sa akin, patatawarin ko sila. Crisis, naghirap sila. Pero ano sabi ng Panginoon dahil nanumbalik? Ibabalik ko sa kanila ang katiwasayan at kasaganaan. Pagbabago. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Ito po ang senior pastor ng Shalom Christian Fellowship sa Tokyo, Japan. Pero naging kilalang pastor yan sa Manila, Quezon City. Ngayon, kasalukuyan po siyang nagpapastor sa Tokyo, Japan. Senior pastor ng Shalom Christian Fellowship. Ang senior pastor na si Jose Alinsod. Nabasa ko sa libro niya, kaya kinuha ko rin to. Nabasa ko sa sinulat niyang libro na ang libro ay may pamagat na kasaganaan at pag-asa sa gitna ng krisis. So, yun yung pamagat ng libro niya. Tingnan niyo, kinuha ko itong isang bagay na sinulat niya doon. Sabi niya, ang isang oras na buhos ang kalooban ay mas mabunga kaysa maraming taon na puro pangarap lang. Kapatid, saan ka dito?
Nararamdaman mo ba ito? Ilang taon na tayong nangangarap? Especially sa buhay natin. Kumusta ang iyong pangarap sa buhay? Taon na ba? Mahaba na ba? Tinatrabaho mo ba? Pero, isang oras, ilapat mo, concentrate, lapat, ay mas mabunga kaysa maraming taon na puro pangarap lang. Amen? Praise God. Salamat sa mga taong matagumpay. Ngayon, sa aking pagtatapos, gusto kong dalhin sa atin ngayon. Gusto kong i-address dito, application sa buhay natin ngayon, okay? Sa ating buhay, ang concentration ay isang pagpokus sa ating pisikal at mental na enerhiya sa isang bagay o gawain upang makalikha pa o makapagtrabaho pa ng mas pinahusay na nais makamit tungo sa tagumpay. Ito ang gusto natin bigyan pansin, kaya ngayong taong 2026, last Sunday na po ngayon, next Sunday po, February na, mababawasan na, lilipas na ang isang buwan, hindi na babalik sa atin to. Pero itong taong 2026, nakasakay pa tayo sa unang buwan, narito mga kapatid, ang ilang paraan na dapat matutunan upang mag-improve ang ating concentration sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos. 3 lang itong goal na dapat nating magawa. Ready na po ba tayo? Dito tayo tatapos. Ready na po ba? Madali lang naman gawin. Madali. Amen? Napakadali po. Number 1, mga kapatid, matutong alisin ang mga gawaing hindi mahalaga. Marami na tayong nasayang na panahon at oras, hindi mo na mababalikan. Sabi nga ng iba, time is gold. Ay, ang gold pinag-aagawan. Meaning, mahalaga ang oras. Evaluate mo sarili mo. Baka matulad ka sa isang kasabihan na inano po ni Barker na hindi mababago ang buhay mo sa puro pangarap lang. Lilipas ka lang, pampalipas, oras lang. Kumusta ang buhay mo? May mga bagay ba na dapat alisin? Mga gawaing hindi naman mahalaga. Anong pinupunto? Baka naman pwede yung oras na to ilagay mo sa mas mahalaga na magtutulak sa'yo tungo sa tagumpay. Amen po? Pwede ba palapakan natin ang Panginoon? Marami tayong nasasayang na oras, panahon. Amen? Pero gusto natin ng maayos na buhay. Yun yung sinasabi ko, na-inspired tayo sa naging matagumpay, pero hindi mo alam ang likod na pinagdaanan nila. Willing ka ba pumasok sa pinagdaanan nila para ikaw man ay maging matagumpay? Una, Pinoy na Pinoy, tulad ng katabi mo. Pinoy, mabilis maunawaan, matutong alisin ang mga gawaing hindi mahalaga. Nakakasabay, nakakanawa, ang dami nating nasasayang, di ba? Baka pwede mong ilagay sa mas mahalaga para lalo pa tayong dalhin sa tagumpay. Pastor, mayroon ba tayong reference niyan? Karakter sa Bible? Yes. Na ginagawa niya. Balikan natin si Paul. Philippians chapter 3 verse 13. Sabi niya, mga kapatid, hindi ko pinalagay, natutupad ko na ang mga bagay na ito. Ano sabi niya? Tingnan niyo pa para makita niyo, ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan. Ang tanong, gusto sabihin ni Paul, alam niyo ba, parang halimbawa ako si Paul, alam niyo ba bakit ko gustong limutin ang nakaraan? Kasi meron akong pinagsisikapan sa hinaharap. Nais kong maging matagumpay sa hinaharap, kaya gusto kong limutin ang nakaraan. Teka, hindi ko maintindihan, Paul. Ano ba ang ibig mong sabihin, Paul? Hebreo. Hebreo 12 verse 1. Para lalo niyong maintindihan, kasi Pinoy tayo, na pinagmalasakitan ni Paul ang mga hintel. Sabi niya, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, siguro magkakaintindihan na to, tanggalin. Hindi yung misis mo ang tanggalin. Hello? Ready po ba? Naintindihan po ba? Tanggalin natin ang anumang balakid. Nakita nyo na? Ang dami nating sinayang ng mga panahon at oras. Bagay na nasayang, na maaaring nakagawa ka pa ng mga produktibong mga bagay. Tanggalin, sabi ni Paul, ang mga balakid. Kapatid,
Kaya hindi tayo makapag-concentrate sa iyong ginagawa. Estudyante ka man. Kung nag-aaral ka, tanggalin mo muna ang mga balakid sa iyong pag-aaral. Kung balakid yung boyfriend mo, tanggalin mo muna boyfriend mo. Kung balakid yan sa pag-aaral mo. Kung balakid yung girlfriend mo, hindi ka makapag-concentrate sa pag-aaral, tanggalin mo muna yan. Hello? Parang yung tingin nyo sa akin, masama na. Nagkaintindihan naman tayo, pero parang bigat na bigat sa kalooban nyo. Hindi naman sa akin to. Salita ni Lord to. Hello? Amen po ba? Pastor naman, ang hirap. Alam niyo po ba mahirap tanggalin yung nakasanayan na? Siguro ako lang naka-experience nun. Yung bang minsan na, nakuha niyo ng mga kataga na to? Sanay na akong kasama ka. Ang hirap iwan. Yung nakasanayan mo, ang hirap iwan. Di ba masakit? Lalo na kung nakasanayan mo ang isang bagay. Tapos ngayon, ito maintindihan mo, Pastor, ano ba naman yan? Pinapatanggal? See? Ay, gusto mo, sabi mo, gusto mo maging matagumpay. May pangarap ka. Tanggalin. Sanay na ako, ayun na nga eh. Nakakasabay. Meron ba tayong mga nakasanayan pero alam mo, sagabal lang kaya hindi tayo nakapag-focus, nakapag-concentrate tungo sa tagumpay? Hello? Amen lang kayo para hindi halata. Amen po ba? Yun. Para hindi halata. Yes, Lord. Amen. Amen talaga. Praise God. Pero isang bagay, isinama pa niya dito. Gusto ko itong makita. Bukod sa mga bagay na pinagkakaabalahan natin, na pinapatanggal. Ito pa ang matindi. At ang. Grabe ito si Paul eh. May tumbok eh. At ang kasalanang pumipigil sa inyo. Mga kapatid, gusto kong sabihin, tingnan mo, bakit hindi ka nagiging matagumpay? Isang bagay, evaluate mo sarili mo. Baka may kasalanan ka na pumipigil sa buhay mo. Tandaan mo yan. Sabay tingin doon sa katabi. Hoy, hindi ako yan ha. Tingin, hindi ako yan. Yung nasa likod ko, malay nyo ba, hindi nyo naman kilala sa likod nyo. Sabi na, hindi ako yan ha, yung nasa likod ko. Ako lang. Ayan po ba? Nakaramdam ka na ba na gusto mong maglingkod pero magawa? Sabi ni Andrew gusto kong bumait pero di ko magawa. Nakaramdam na ka na gusto mong gawin ang isang bagay na mabuti pero di mo magawa? Gusto kong sabihin, ngayon mabubuksan ka. Hindi mababaw ang dahilan nito. Ang pinakadahilan nito na hindi mo nakikita ngayon malalaman mo. Ang pumipigil sa'yo para hindi ka maging matagumpay. Di ka makapaglingkod, di ka makapag-focus sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral para maging matagumpay. Sa iyong ministry, ano mang ginagawa mo? Gusto kong sabihin, kinukontrol ka, pinipigilan ka ng kasalanan. Hello, gusto niyong mag-alaga ng kasalanan? Hindi ka lang kinukontrol niyan, pinapatay ang pagkatao mo nito. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. See, hindi lang pangarap mo. Ang ninakaw, pati buhay mo, papatayin nito. Anong meaning nito mga kapatid? Ang mga tao nga, ang lakas magsigawan sa kalsada ng pagbabago. Pagbabago! Pero tayo, bakit hindi magawa? Kasi ang totoo, may pumipigil sa kalooban mo. Ano yon? Kasalanan. Ikaw lang nakakaalam yan. Hello, amen po ba? Alam mo yan. Kahit di ko ipaliwanag, alam mo yan. Amen po ba? Masakit na pinapatanggal sa atin ang mga balakid na kinasanayan natin. Hindi nakakatuwa. Pastor, hindi talaga naman nakakatuwa. Kaya nga ganyan na ang mga mukha natin. Di ko alam kung galit na kayo sa akin. Okay? Di ko alam kung galit na kayo sa akin. Pero naniniwala ako.
Kung panlangit ka, gusto mong tanggapin ang langit at hindi i-reject ng langit, masaya ka na tanggapin ang challenge na ito na matututunan. Pero kung hindi mo tanggapin na panlangit buhay natin para sa tagumpay, panlupa lang tayo, malungkot ka, masakit para sa iyo to. Hindi mo gagawin to. Pero kapag ginawa nyo na ito, alam ko, malungkot, hindi masaya. Pero ang kapalit naman nito, tingnan nyo ang verse 11. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa. Masakit. Kaya nga yung katabin mo, dinadaan na lang sa ngiti para hindi halata. Tama po ba? Ingiti mo na lang. Kasi masakit naman talaga. Nakakapaghinagpis. Ngunit, anong sabi diyan? Pagkatapos niyon, maranasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Wow! Amen po ba? Praise God! Palangalawa na dapat matutunan. Matutong ilagay ang Diyos. Pastor, ito na naman, nadagdagan na naman. Bakit? Sa lugar na pinakauna. Talaga naman. Huwag mong tingnan yung katabi mo. Amen po ba? Huwag nating tingnan yung matabi natin kasi para hindi halata. Ibang klase. Gusto mo kasi maging matagumpay. Gusto natin may marating, gusto natin si Lord. No? Talagang maayos buhay natin, nagmamalasakit sa atin. Okay? Anong sabi ng talata na to? 33, chapter 6 ng Mateo. Ngunit higit sa lahat. Gusto ko makita ninyo, higit sa lahat ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Gusto ko makita, lahat tayo may mga mahalaga. Tama po ba? Kaya nga minsan, ayaw mo magsimba kasi alam mo, mahalaga kasi itong lalakarin ko. Nakakasabay? Nakakasabay po ba? Marami tayong sinusunod na pinakamahalaga. Pero ang nakakalungkot ngayon ay ito. Higit sa lahat ng pinakamahalaga sa'yo. Lord, mahalaga to. Mahalaga to, Panginoon. Ay, alam ni Lord. Alam ng Panginoon mga mahalaga sa buhay. Lord, mahalaga to. Panginoon, mahalaga to. Lord, mahalaga to. Lord, ito mahalaga to eh. Alam ni Lord yan na mahalaga sa buhay mo yan. Pero ang hindi acceptable kay Lord, hindi naman sinabi ni Lord, hindi yan, hindi ako naniniwala mahalaga yan. Hindi naman niya sinabi na hindi mahalaga sa'yo yan. Nagkaintindihan po ba? Hello. Nagkaintindihan? Hindi sinabi ni Lord na hindi ako naniniwala anak na mahalaga yan. Alam ni Lord na mahalaga sa'yo yan. Pero ito ang gusto kong makita natin na tinuturo sa atin. Anak, pero ang nice na Panginoon, alam ko mahalaga sa'yo yan, mahalaga sa'yo yan. Pero higit sa lahat ng pinahalagahan mo, ay ako ang higit na pinakauna sa lahat ng pinakamahalaga. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam mo mga kapatid, kapag ginawa mo lang to, maniwala ako, hindi magagawa ng tao, pero kayang baguhin ng Diyos ang mga bagay sa buhay mo. Amen? Dapat iba na ang pananaw natin sa mundo na ito. Iba na naman ang tingin niyo. Parang iba na naman. Huwag na naman akong lagi niyong tingnan. Tingnan mo na lang yung katabi mo. Amen po ba? Iba na naman tingin niyo talaga sa akin. Alam niyo po, minsan mahirap gawin. Gusto kong dalhin kayo dito. Baka ito ang problema talaga. Okay? Anong problema? Gusto ko makita niyo to. Kinuha ko muna ang pinanggalingan ng binitawan ni Jesus doon sa lalaking nagtanong sa kanya. Sabi ni Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 5. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, tanging si Yahweh. Ano sabi niya dyan? Ibigin mo si Yahweh ng iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Marcos chapter 12, may sakin na nagtanong sa Panginoon, Lord, anong pinakamahalagang utos? Ito na, tingnan nyo ha, kinuha ni Jesus, kinote ni Jesus to.
sa Deuteronomio chapter 6, sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Ano sinabi na? Inulit niya, di ba? Inulit niya, pakinggan mo, O Israel! See? Pakinggan mo! Sana marinig mo! Ang Panginoon, ang ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ang ginamit doon, si Yahweh, ang ating Diyos. Siya, si Yahweh. See? Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Anong sabi niya? Sagot. Para makita natin. Ibigin mo. Tingnan mo, nilagay na niya. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Di ba? Inulit niya. Kinuha niya. Buong kaluluwa mo. Buong pag-iisip mo. At buong lakas mo. Tinuturo dito, matuto tayong ilagay sa lugar na pinakauna ang Diyos sa tanang buhay natin. Pero bakit natin hindi magawa? Tingnan nyo sa buhay natin. Saan lang ba talaga dapat tayo lumugar para sa sarili natin? Ito naman ang pangalawa. Gusto kong ipakita, ang gusto kong targetin dito, tayo, sarili natin. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa. Gaya, tinatarget ko dito yung tayo, ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kasi nakita mo na, pinapagamit niya dito, mahalin mo ang iyong kapwa, hindi ko muna bigyan pansin yung kapwa, kasi inaano ko dito yung concentration natin. Pag-ibig mo sa iyong kapwa, katulad lang ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Nililibil ka lang sa kapwa. Nakaw niyo po ba? Anong ibig sabihin nito? Para maintindihan natin higit na mangibabaw na dapat masunod ang pag-ibig mo higit sa anuman. Dapat inuuna ang Diyos. Amen po ba? Ang tanong, mga kapatid, kumusta ang pag-ibig mo sa Panginoon? Dati, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Maglilingkod ako, Lord, sa iyo ng buong puso, buong lakas, kaluluwa. Nung maramdaman mo ang presence ni Lord, paano ka ginamot? Paano ka pinagaling? Paano ka sinurvive sa buhay na to? Nasasabi ng Lord, maglilingkod ako sa iyo. Pero kumusta? Bakit nawala? Mahal mo pa ba talaga ang Diyos? O nagbago na? Baka naman nagbago na. Kaya nga nilagay niya. Alam ni Lord na mahirap sundin ang utos niya kung hindi totoong umiibig sa Kanya. Kapatid, kung nahirapan kang sundin ang utos ng Diyos, kaya ang tanong ngayon, nahirapan ka ba na ibigin siya ng totoo? At gusto mong ibigin ng totoo, yung iba, higit sa Kanya? Kung nagawa mo ang ibigin ng totoo yung asawa mo, kapwa mo yung asawa mo, di ba? Pero higit sa lahat, mas mataas dapat ang pagmamahal na inaalay mo sa Diyos. Ba't nilagay niya yung pag-ibig? Para masunod natin. Kasi nga ang pag-ibig, walang imposible. Tingnan niyo yung mga in love. Pag nanligaw, walang kwarta. Ay gustong manligaw. Hindi hadlang na walang pera. Bakit hindi hadlang sa'yo walang pera? In love eh, nagmahal eh. Anong gagawin nun? Mangungutang yun, makabili lang pambiling bulaklak. Tama, mali. Ang sekreto, pag-ibig. Di ba ang pag-ibig, hindi hadlang na kahit gaano kalayo, kahit maglakad, walang sasakang lakarin yan. Kasi bakit? Ang sekreto, may iniibig ka doon. Dahil sa pag-ibig, ginagawa ang lahat, kaya palang sundin. Kaya nga nilalagay ni Lord ang pag-ibig na pinakamataas para kaya natin siyang sundin. Pwede ang palakpakan natin ang Panginoon? Kung hindi ka makasunod sa Diyos, mga kapatid, ibig sabihin hindi natin nagagawang ibigin siya higit kanino pa man. Kung nauuna natin sundin ang pangsarili lang natin. Iba na naman talaga tingin nyo. And last na tayo. Matutong manatili sa Kanya. Alam niyo po, nakakalungkot man, ang lahat pa rin ng ito, dahil may Diyos na bibigay sa atin ng buhay, pag-asa, at tagumpay. Alam niyo minsan bakit
ano tayo, walang lakas magtrabaho pag ikay puyat, pagod ka, puyat ka, parang walang ano ka sa mga pagtatrabaho mo ginagawa. Marami din Kristiyanong ganyan. Nakakaramdam na ng pagod, puyat, uhaw. Bakit po? Hindi na nararamdaman ang tubig ng banal na presensya ng Diyos. Kasi ang akala niya, nasa presence pa rin siya ni Lord. Kaya hindi magawang makapag-concentrate sa kanyang mga ginagawa. Ang dahilan, malayo na pala tayo sa kanya. Kaya ngayon, last, matutong manatili sa kanya. Anumang sitwasyon, sa anumang kalagayan, laging piliin ang pinakamabuti at tama ang manatili sa kanya. Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon? Iiwan ka na ng minamahal mo, ng boyfriend mo, ng mga nagmamahal sa'yo, huwag ka lang iwan ng Diyos sa buhay mo. Kasi kapag hindi ka iniwan ng Diyos, hindi mo iniwan ng Panginoon, ang lahat ng nawala sa'yo, dubling ibabalik yan ng Panginoon. Nawalan ka ng mga nagmamahal, mas maraming kaibigan, pamilyang magmamahal sa'yo. Amen? Kaya sabi po dyan, okay, dito na tayo, laktawan natin yan. Sabi ni Jesus, si Jesus mismo nagsabi, ilang bisis niya sinasabi kahalaga ang manatili. Ba't niya sinasabi to? Kasi ang katotohanan, maraming humahawak nito na akala niya, nakakabit pa rin siya sa puno. Pero hindi na pala. Sabi niya, manatili kayo sa akin. At mananatili din ako sa inyo. Naramdaman ba natin si Lord? Kung naramdaman mo parang wala si Lord, baka ito, balikan natin to. Pag nararamdaman mo itong sa baba, anong sabi ng baba? Hindi kayo magbubunga. Kasi nakita niyo na? Hindi kayo magiging produktibo, hindi kayo magiging maayos. Mawala kayo sa focus. Hindi kayo magbubunga, hindi kayo magiging matagumpay. Kung hindi kayo mananatili sa akin. Yung source ng tagumpay. Amen? Sabi niya dyan, ang nananatili sa akin. Naka-highlights mo na, ang nananatili sa akin at ako sa kanya. Ang ano daw? Ang siyang nagbubunga ng sagana. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, ikaw yung grabe ang mata ni Lord. Pag inuna mo na natili sa Lord, ang paningin ni Lord hindi aalisin sa iyo eh. Ikaw yung tao maging produktibo sa mundong ito kasi bakit? Natutunan mo ang mga bagay na unahin siya sa lahat ng mga mahalaga sa buhay mo. Tandaan, gaano ka kalakas, gaano ka katalino. Alam mo na ang lahat ng bagay. Kahit sabi mo maunlad ka na ngayon, okay na buhay mo ngayon. Pero isang bagay, tandaan mo, mangyayari sa iyo pa rin to. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. See? Mga kapatid, kumusta? Amen? Kumusta tayo? Connected ka ba kay Lord? Amen? Ang buod na ating pag-aaral ngayon, ano ang tatlong paraan upang mag-improve ang ating concentration sa paglilingkod sa Diyos? Una, matutong alisin ang mga gawaing hindi mahalaga. Amen? Simulan mo yan. Pangalawa, matutong ilagay ang Diyos sa lugar na pinakauna. Discipline yan. Alam ni Lord yan kung ginagawa mo yan eh. Alam niya ni Lord. Tandaan mo yan. Alam mo rin yan. Pangatlo, check mo. Kaya nang hindi ka naging produktibo, hindi ka naging matagumpay, hindi ka nagkakaroon ng focus sa iyong pag-aaral, sa iyong trabaho, sa iyong pagsiservice, sa iyong paglilingkod sa Diyos, at sa kapwa, baka naman, ang totoo, malayo ka na sa Diyos. Nanlalamig na ang iyong pagmamahal sa Panginoon. Pangatlo, matutong manatili sa Kanya. Amen po ba? Ano mang pinagdaanan mo? Ano mang suliranin mo ngayon kapatid? Anak, nanay, tatay, ano mang pagdaanan mo, piliin ang laging pinakamabuti. Matutong piliin ang manatili sa Kanyang pagmamahal. Kailangan natin ang Diyos. Amen? Amen po ba?
Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, ngayong gabi. Salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng sigla, lakas, direksyon, hamon sa pagbabago. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang taong ito, Panginoon Diyos, na mag-improve ang aming concentration sa anumang aming ginagawa, sa aming pag-aaral, sa aming trabaho, Panginoon, o anumang aming ginagawa, Panginoon, sa buhay, at maging sa higit sa lahat ang aming mga paglilingkod, magatungkulin, serbisyo namin sa iyo. Lord, mag-improve ang aming mga concentration upang maging matagumpay po kami. Tulungan po niyo po na matutunan namin, mahirap, pero kailangan. Matutunan po naming alisin ang mga bagay na hindi naman mahalaga, Panginoon. At matutunan po naming ilagay, Panginoon, sa unang lugar na ito ang pinakamahalaga. Walang iba kundi ikaw. At matutunan namin, Panginoon, na ano man ang mangyari, manatili kami sa iyong pagmamahal. Lord, itong mga bagay na ito, makatulong sa amin para makapag-focus kami sa anumang larangan na aming ginagawa tungo sa tagumpay. Salamat po. Pagpalan niyo po mga kapatid ngayon. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon. Tayong lahat magsabi ng Amen and Amen. God bless po tayo ng Panginoon.